Iyo, ngayon ko lang nalaman na nandito pala si Fedra. Pinagalitan ko si Cosme dahil hindi man lang niya ako sinabihan ng gumawag siya kagabi. Huwag ka lang mag-alala. Hindi malala ang nangyari. Pero bakit kinailangan siyang dalhin sa ospital? Gusto ko lang na matingnan siya. Mabuti na rin. Malapit ang lumabas ang anak mo, kaya mas mabuting maging maingat sa lahat ng pwede mong mangyari. Para maiwasan ang kahit anong hindi magandang sorpresa. Pinayagan ako ng doktor. Naiuwi na siya sa bahay. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwa. Akala ko nag-umpisa na siyang mag-labor kahit hindi pa araw ng panganganak niya. Kung alam mo lang kung gano'n ko nag-alala. Salamat sa pagpunta, Mama. Sa ganitong pagkakataon, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa pag-aalala mo sa amin. Yun ang kailangan namin ngayon. Bakit ka ba nagpunta? Gusto ko makita mo to. Ang iniwang sulat ni Berta? Oo, ito nga. Pinunta ko si Mang Florentino. Sinabi niya yung dapat daw ako sumuko sa mga pulis. Akalain mo yun. Kaya nagalit ako sa kanya eh. Tapos ginagawa ko to sa kanya. Ano namang plano mong gawin dyan? Hindi ko rin alam. Gusto ko sana pagkakatahan ng sulat na to at hindi sana maging problema. Pero mas gusto kong puritin to at sunugin na lang. Wala kang gagawin dito dahil ako magtatago ng sulat. Ipalit ko yan sa akin! Oo, ibinigay ko na sa'yo ang pera mo. Kahit hindi mo naman tinupad yung pinag-uusapan natin. Kaya akin na to at hindi mo naman kukuha sa akin. Teka, tama na! Ano ba? Tama naman si Beto. Nakuha mo na ang pera mo. Kaya dapat itigil niyo na to. Kung ako sa'yo, makikinig ako sa sinabi ni Selena. Kung ayaw mo, ako mismo magtatabi sa'yo sa bibingan ni Berta. Paano naman nangyari na wala mo sulat? Humihingi kami ng tawad sa inyo pero ipinaliwanag na namin kung ano nangyari kung bakit nawala. Sa ebidensya na yun ako basta. So, hindi mo naman isasara ang kaso, tama? Hindi, pero maraming bagay ang nagbago ngayon. Pinapantayan muna namin ang mga pinaghihinalaan namin hanggang sa magkamali sila at lumabas ang katotohanan. At gusto ko lang sabihin na naintindihan kong mahirap to para sa iyo. At taos puso kong inahalaan ang katapangan mo. Salamat. Bilang isang ama, nadudurog ang puso ko. Pero sinasabi naman ng konsensya ko na ito ang tamang gawin. Hindi ko na hayaang gumawa pa ng masama ang anak ko. Ano ang ginawa mo sa naiwang sulat ni Berta? Bakit po niya? Pero ano naman ang nakasulat? Hindi ko binasa. Ang mahalaga lang naman ay mawala yung sulat na yun. Mabuti na yun. Makakahinga na ako ng maluwa. Kailangan kitang makausap, Valeria. Nang mag-isa. Alis na ako. Isa ba itong milagro na hindi ka nagpaabisong nadalaw ka? Hindi ba't ikaw pa yung laging sumusunod sa mga tuntunin ng tamang asa? Wala akong idaan sa biro dahil alam mo naman kung bakit ako nandito. Ang tinutukoy mo ba ay si Abril? Oo, yun ang rason ng pagpunta ko. Paano mo nagawang ipagkaila ang anak mo sa harap ng iba? Maski kami mga kaibigan mo ay nagulat sa masamang ugaling pinakita mo. Nakakahiya. Wala kang karapatan para husgahan ako ng ganyan. Wala kang alam sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Hirap at kahihiyan yung pinanganak ko si Abril. Hindi pa rin makatarungan ang ginawa mo dahil bilang isang ina, tungkulin mong alagaan at mahalin siya at hindi para ipahiya sa iba gawing isang kasambahan. Hindi pa pala kita lubos na kilala sa tagal ng pagsasama natin. Pero malinaw lang lahat ngayon. Sobrang nakakaawa ka, Valeria. Sabihin mo, ano bang kasinungalingan na hindi mo pa inaamin sa amin? Lahat! Ibig kong sabihin mo, wala na. Totoo naman ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon. Hindi ko magagawang magsinungaling dahil matalik kitang kaibigan. Alam mo, ayaw na kitang makita pang muli kahit kailan. Pumunta lang ako dito para sabihin